Breaking news ito mga kaibigan, sabagat sa maraming pagkakataon, tumitira ang militanteng grupo sa Yemen na Houthis ng ballistic missiles papuntang Israel. Pero lahat ng ito mga kaibigan ay nai-intercept ng mga air defense system ng Israel. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, nalusutan ng ballistic missile ng Houthi ang mga air defense system ng Israel. At ang lugar na tinamaan ng ballistic missile ay na-identified na. Ito ay sa area ng Ben Gurion Airport, isa sa mga pinakamalaking airport ng bansang Israel. Gaano kalaki ang pinsala na naidulot ng ballistic missile attack na ito? Meron kayang nasawi? At dahil tinamaan talaga ang Israel sa ballistic missile attack na ito, ano ang sabi ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Sana'y ayos lang ang inyong sitwasyon ngayon. Ngayon ay May 5, 2025 at isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa conflict ng militanteng grupo sa Yemen na Houthi at puwersa ng Israel. At tungkol sa ballistic missile attack ng militanteng grupo na tumama talaga mga kaibigan sa loob ng Israel. Marami na tayong naririnig na mga ulat na mayroong mga pagkakataon na umaatake ang Houthi sa Israel gamit ang kanilang ballistic missile, drone at rockets. Pero halos ng lahat ng ito mga kaibigan ay successfully intercepted na mga air defense system ng Israel at walang mga casualties at walang major damage ang natamo. Pero kahapon lamang mga kaibigan ay singlakas ng ballistic missile ang balita na sumabog sapagat ang Israel mga kaibigan ay sapul sa ballistic missile attack ng Houthi. At ang lugar na tinamaan ay ang area ng Ben Gurion Airport. Usap-usapan ngayon sa internet sa buong mundo kung bakit nalusutan ang air defense system ng Israel. Sa ngayon kasi mga kaibigan, 4 na layer ang air defense system ng Israel. Una ay ang THAAD na nagmula pa sa United States of America. At kapag nalusutan ng kalaban ang THAAD ng USA, gagana naman ang Arrow 1 at Arrow 2 air defense system ng Israel. At kung malusutan pa rin ang Arrow 1 at 2, tsaka naman gagana ang David Sling air defense system. At kung sakaling malusutan ang air defense system, gagana naman ang tinatawag na Iron Dome air defense system. At maliban pa riyan, maraming mga fighter jets ang Israel at mga attack helicopters na maaaring sumalubong sa mga missiles ng kalaban. Pero marami na ang nag-ulat, kasama na ang BBC, ang Reuters, na talagang ang Israel ay sapul sa ballistic missile attack ng Houthi. Ayon sa ulat, maraming pagkakataon na ang nasabing ballistic missile attack ng Houthi ay ini-intercept ng mga air defense system ng Israel. Pero hindi ito nagtagumpay at dahil dito mga kaibigan ay nagdesisyon ang gobyerno ng Israel na i-shutdown ang kanilang international airport na Ben Gurion Airport kahapon. Ayon sa ulat mga kaibigan, ang Israeli military ay nagsasagawa ng investigation kung bakit lumusot ang ballistic missile na ito. Marami tuloy ang hindi maiwasang magtanong kung reliable pa ba ang air defense system ng Israel. Meron ding mga nagsasabi baka may mali lang. Ang iba naman mga kaibigan sinasabing baka sinadya iyon ng Israel upang magkaroon ng dahilan ang Israel upang gumanti sa Houthis. Well, alin man dito sa tatlong rason mga kaibigan, the fact is talagang napakadelikado para sa mga sibilyan ang pagdapo ng ballistic missiles ng Houthi sa lupain mismo ng Israel at ang malubha mga kaibigan sa airport pa mismo. Alam natin na kapag airport ang pag-uusapan
ay maraming mga sibilyan. Lubha itong ikinabahala ng maraming mga Hudyo. Ayon sa ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na masasabing successful ang ballistic missile attack ng Houthi. Lubha itong ikinabahala ng marami, maging ang mga eksperto ay nagsasabing nahanapan na ba ng butas ng Houthis ang kakayanan ng Israel na mag-intercept ng mga projectiles ng kalaban. Agad na nagbigay ng pahayag ang tagapagsalita ng Houthi na si Yahya Sari at ipinagmalaki ang kanilang successful attack. Dagdag pa ni Yahya Sari, tumpak ang kanilang target. Ito nga ay ang Ben Gurion Airport at gumamit daw sila ng hypersonic ballistic missile. Ayon sa Israeli Security Cabinet na ang insidenteng ito ay maituturing na isang major security breach dahil ang Ben Gurion Airport ay isa sa mga secured na lugar sa bansang Israel. Ayon sa inisyal ng IDF inquiry, wala naman daw malfunctions sa kanilang mga air defense system at sa kanilang mga procedures. Pero meron daw technical issue. Sa ngayon mga kaibigan, ay wala pang ibinibigay na pahayag kung meron bang mga nasawi sa naturang ballistic missile attack. Pero kinumpirma ng Israel mga kaibigan na merong mga ari-arian ang nawasak at ibang mga government properties. At nagsalita na rin ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at may matinding babala. Ayon sa kanya, we acted before. Tinutukoy nito mga kaibigan ang kanilang naunang paghiganti sa Houthis. Dagdag pa niya, and we will act in the future too. Ibig sabihin nito mga kaibigan ay maghihiganti ang Israel. At kung gaano kalaki ang gagawing paghiganti ng Israel, ayon sa ulat, magiging 7 times fold. Nagsalita rin ang Defense Minister ng Israel mga kaibigan at pinasaringan ang Iran. Ayon sa kanya, magbabayad din daw ang Iran sapagkat ang supporter ng Houthi ay Iran. Pero sumagot naman ang Iran. Ayon sa Defense Minister ng Iran na si Aziz Nasirzadeh, Iran would respond to any attack on it. Dagdag pa ng Iran, if we are attacked or a war is imposed on us, we will respond with might. Matinding gulo ito mga kaibigan sapagkat sa mga banta ng Israel sa Houthi, nagbanta ang Iran na kung aatake ang Israel sa Houthi, sila rin ay sasali. Aatakihin daw nila ang mga military bases ng Israel. Pero nilinaw ng Defense Minister ng Iran mga kaibigan na hindi raw sila kalaban ng Israel. Pero ang mga military bases lamang daw ng United States of America na nasa lupain ng Israel ang kanilang magiging target. Ngayong araw na ito mga kaibigan ay nagpulong na ang mga officials ng Israel at pinag-usapan ang insidenteng ito. At kung ano ang pinag-usapan ng mga officials ng Israel ay isa sa ating mga aalamin in the future dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFWs na nasa Israel, nako mag-ingat po kayo riyan. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? Maging sa ating mga OFWs na nasa Lebanon, sa Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, Bahrain, Europe, Amerika at iba't ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.